Chapter 38. Halos tumulo ang laway ko nang ailapag ni Ante Val sa harapan ko ang mga binalatan at hiniwa-hiwa niyang mangga na manibalang. Dala niya ang mga ito pasalubong para sa akin. O hayan, pakabusog ka Tisbon. Wika ni Ante Val. Salamat, Auntie. Nung isang araw pa nga ako nagki-crave ng mangga eh. Sabi ko at dumampot ng isang hiwa sabay kagat. Manamis-namis ang mangga na may asim ng kaunti. Heto na ang bagoong. Nilapag naman ni Nanay Feli ang bagoong alamang na siya ang nagluto. Agad ko namang sinawsaw ang mangga doon at kinagat. Medyo mainit-init pa ang bagoong pero sobrang sarap. Perfect combination ng mangga. Napapaungol pa nga ako sa sarap. Pakiramdam ko ay ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Basta ganon ang pakiramdam ko. Hang sarap. Sambit ko pa habang sunod-sunod ang sawsaw ko ng mangga sa bagoong sabay subo. Wala pang ang ilang minuto ay halos manggalahati na ang malaking mangkok ng may hiniwa-hiwang mangga. Natatawang pinapanood lang ako ni Nanay Feli, manang dising at ng mga kasambahay. Si Ante Val naman ay nangangiwi at nangangasim ang mukha. Dahan-dahan lang sa pagkain, anak. Wala kang kaga. Natatawang sabi pa ni Nanay Feli. Ang sarap po nay, Sabi ko, basta huwag kang iinom ng maraming tubig pagkatapos mong kumain ng mangga. Siguradong pururot ang aabutin mo. Turan naman ni Manang Bising. Ang bantot naman yan, Ate Bising. Nakangiwing saad ni Ante Val. Abay nagsasabi lang ako ng totoo. Dagdag pa ni Manang Bising. Pumasok naman sa kusina si Marcus at humalik sa pisngi ko. What are you eating, wife? Tanong ni Marcus at tiningnan ang kinakain ko. Mangga saka bagoong. You want? Alok ko sa kanya. Masarap ba yan? Oo. Try mo. Sinawsaw ko sa bagoong ang manggang kinagatan ko at nilapit sa bibig niya. Kinagat naman niya yun. Masarap, no? Nakangising sabi ko. Kumunat ang noo niya. Taste weird, the bagoong. Tumawa ako. First time mong kumain ng bagoong. Tumango siya na lalong ikinatawa ko. Smells weird too. Ngumisi ako. Ganyan ang amoy ng kifi ko kapag isang linggong walang hugas. Napaubo si Ante Val sa sinabi ko at tumawa naman si Nanay Feli Manang Bising at mga kasambahay. Ngumisi naman si Marcus. Seriously? Oo, gusto mo try ko? Isang linggong walang hugas tapos amuyin mo nakangising sabi ko. Ang baboy mo, nivalsite sa akin ni Ante Val na ikinatawa namin. Kahit amoy bagoong pa yan, aamoyin ko pa rin yan. Game pang sabi ni Marcus. Napail naman ang mga kasambahay. Nakakadiri. Patiling bulalas ni Ante Val na ikinatawa naming muli. Tumingin naman ako kay Marcus. Sabi mo yan, panunokso ko sa kanya. Tumawa lang siya at bamulong sa akin. Kakainin ko pa yan. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya kasabay ng pagpintig ng gitna ko. Alam kong gagawin niya pa rin yun kahit amoy bagoong pa ang pempem ko. Pero syempre hindi ko naman hahayaang mang-amoy bagoong ang pempem ko. Alaga sa hugas ang kifi ko. Sinaluha na ako ni Marcus sa pagkain ng mangga. Nasarapan din naman siya kahit weird sa panlasa niya noong una. Sinabihan pa nga siya ni Manang Bising na dapat ay hindi niya kinakain ang kinakain ko lalo pa at naglilihi ako. Baka daw antukin siya buong maghapon. Pero tumawa lang si Marcus at hindi naniniwala sa mga kasabihan. Tuldok. Pinagmamasdan ko si Marcus na mahimbing na natutulog sa kama ni Daisy. Halos di na nga siya magkasya sa kama ni Daisy dahil lampas na sa dulo ng kama ang kanyang binti at paa. Katabi niya si Daisy na mahimbing ding natutulog. Kanina ko pa nga napapansin na panay ang hikab niya. Inaantok daw siya pero hindi siya matutulog dahil may gagawin pa siya sa library office, tapos nagpresente siyang patutulugan si Daisy. Pagpasok ko dito para silipin silang mag-ama ay nakita kong parehas mahimbing ang tulog nila. Mukhang nagkatotoo nga ang sinabi ni Manang Bising kanina. Pero deserve naman niyang matulog buong araw bilang pahinga dahil araw-araw siyang pumapasok sa opisina. Yumuko ako at mabining hinalikan sa noo si Marcus at sa pisngi si Daisy. Hahayaan ko muna silang matulog. Lumabas na ako ng kwarto ni Daisy sabay hikab. Parang inaantok na rin ako. Dumiretso na ako sa kwarto namin ni Marcus para maidlip sandali okay lang naman na kami na lang ang pumunta kanila Erlinda, love. Sabi ko kay Marcus habang magkatabi na kami sa kama. Kunot noong lumingon siya sa akin. Are you sure? Oo naman.
Kaya naman naming pumunta doon ni Daisy. Isa pa excited na siyang makita ang mga kapatid niya bukas. Sunday ang pinakahinihintay niyang araw. Bumantong hininga siya. Okay, magdadagdag na lang ako ng bodyguard na makakasama nyo. Okay, sabi ko sabay halik sa kanyang pisngi. Hindi makakasama bukas si Marcus sa pagpunta sa bahay ni Erlinda at Adan dahil may importanteng lakad siya. Wala namang problema dahil kaya naman namin ni Daisy at ng mga bodyguard. Kinabukasan pagkatapos naming magsimba ni Daisy ay dumiretso muna kami sa mall para bumili ng mga pasalubong para sa mga kapatid niya. Bumili siya ng mga laruan. Manika para kay Mary Ann. Kotse-kotsehan at mga larwang truck para kay Baby Jerwin at sa Kuya Janjan niya. Para naman sa Kuya Aljan niya ay bike na pambata ang binili niya. Of course nagpaalam muna kami kay Marcus dahil pera niya ang ipambibili namin. Pumayag naman siya at walang reklamo. Bumili din kami ng mga pagkain. Unang bumaba ng sasakyan si Kuya Bong at Kuya Ike. Pinagbuksan nila kami ng pinto ni Daisy. Silang dalawa ang kasama namin ngayon at 3 pang tauhan. Si Kuya Tino kasi ay kasama ni Marcus. Ito ang kanyang personal bodyguard kaya saan man siya magpunta ay lagi itong kasama. Pakibitbit na lang ang mga dala natin mga kuya. Sabi ko, opo, ma'am. Sagot nila, let's go, Daisy. Antag ko kay Daisy nilahad ang kamay sa kanya. Humawak naman siya doon. Naglakad na kami papasok sa eskinita. Nasa unahan namin si Kuya Bong at nasa likuran naman si Kuya Ike at ang 3 pang bodyguard na may bitbit ng mga dala namin. Naiwan naman sa labas ang 2 driver na siyang nagbabantay ng 2 sasakyan. Pinagtitinginan kami ng mga taong nadaraanan namin. May iba nang iningitian kami dahil kilala na kami lalo na si Daisy. Mommy, magugustuhan kaya ng mga kapatid ko ang mga pasalubong natin? Tanong ni Daisy. Oo naman. Ikaw ang bumili nun eh. Sabi ko. Bumungisngis siya. Pera naman po yun ni Daddy, eh. Tumawa ako. Oo nga kaya always say thank you to him. Yes po, Mommy. Magti-thank you po ako sa kanya mamaya pag uwi niya. Good girl. Sabi ko. Hindi pa kami nakakalapit sa bahay nila Erlinda at Adan ay napansin kong nagkukumpulan ang mga tao sa harapan ng bahay. Sarado ang pinto ng bahay at bintana. Maya-maya ay may narinig kaming sigawan mula sa loob ng bahay at mga iyakan ng bata. Kasunod ay may narinig kaming nabasag. Papa huwag mo pong saktan si Mama, papadinig kong sigaw ni Aljan. Sige, Adan. Patayin muna ako nang matapos na ang paghihirap kung pakisamahan ka, sigaw naman ni Erlinda. Talagang matapang ka na, hal, anong pinagmamalaki mo ha? May pinagmamalaki ka na. Ha? Kaya mo na ako. Ha? Galit ding sigaw ni Adan. Kasunod nun ay umalangaw-ngaw ang malakas na tili at iyak ni Erlinda. Oh, tama na. Tama na. Mama, nanlamig ang buong katawan ko at parang nanlaki ang ulo ko sa mga narinig mula sa loob ng bahay. Nakakapanindig balahibo din ang mga sigaw ni Erlinda na parang nasasaktan. Hindi ako inosente para hindi malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Mommy, ano pong nangyayari? Bakit po sumisigaw at umiiyak sila Kuya Aljan sa loob? Tanong ni Daisy sa akin. Napalunok naman ako kasabay ng pagkabog ng dibdib ko, mukhang nag-aaway ang mag-asawa sa loob, ma'am. Wika ni Kuya Bong. Lumapit na ako sa nagkukumpulang mga tao at nag-excuse. Nag-aalala ako kay Erlinda at sa mga bata. Excuse me. Padaan, sabi ko habang hila ko sa kamay si Daisy. Sumunod naman sa akin si Kuya Bong at Kuya Ike. Nako, mabuti at dumating kayo, ma'am. Baka matulungan niyo po si Erlinda. Sinasaktan na naman siya ni Adan. Baka madamay pa ang mga bata, kawawa naman. Sabi ng isang ale na may kargang bata. Kanina pa kami kumakatok. Pero ayaw nilang buksan ang pinto. Umuwi kasing lasing na naman si Adan. Kawawa na naman yan si Erlinda. Gagawin na naman siyang punching bag ni Adan. Wika naman ng isang lalaki. Tumiimbagang ako. Parang umakyat ang dugo ko sa ulo. Hindi nga ako nagkamali sa kutob ko kay Adan. Lumapit ako sa pinto at kumatok. Erlinda, Adan, buksan niyo ang pinto. Ako ito, si Neva. Pagpapakilala ko sa sarili habang kumakatok. Saglit na tumahimik sa loob. Lalo naman akong kinabahan. Erlinda, Adan, buksan niyo ang pinto. Ulit ko sabay tulak sa saradong pinto. Pero nakalock ito.
Maya-maya pa ay muli kong narinig ang tili ni Erlinda at iyakan ng mga bata. Lalo namang lumakas ang kabog sa dibdib ko. Adan, huwag mong sasaktan si Erlinda. Sigaw ko na kay Adan. Huwag kayong makialam. Punyeta. Ganting sigaw lang ni Adan. Abat, pamitik lalo ang inis sa dibdib ko. Ma'am, gusto niyo po bang puwersahin na naming buksan ang pinto? Baka kung ano na ang ginagawa nila sa loob. Suhestyon ni Kuya Bong. Sige Kuya Bong, puwersahin niyo na. Walang pagdadalawang isip na sabi ko. Baka kasi kung ano na ang ginagawa ni Adan kay Erlinda at sa mga bata. Tumabi muna po kayo, ma'am. Wika ni Kuya Bong at pamwesto na sila ni Kuya Ipe sa pinto. Gumilid naman ako at hawak ko sa braso si Daisy na naiiyak na dahil sa takot. Dahil ayaw kaming pagbuksan ng pinto ni Adan ay pinwersa na lang yung buksan nila Kuya Bong at Kuya Ipe. Binabalya nila ito ng kanilang malalaking braso. Alalang-alala naman ako kay Erlinda at sa mga bata. Si Daisy nga ay umiiyak na dahil nararamdaman niyang nasa panganib ang mga kapatid niya. Hanggang sa matagumpay na nabuksan ang pinto. Agad akong pumasok at hindi ako napigilan nila Kuya Bong at Kuya Ipe. Oh my God! Napasinghap ako at namilog ang mga mata ko nang makitang sikal-sikal ni Adan si Erlinda sa sahig. Halos magkulay ube na ang mukha ni Erlinda at nagpapapasag na rin siya. Mama, nataranta ako nang marinig ang iyak ng mga bata. Nagpalingalinga ako at nakita ko ang walis tambo. Agad kong dinampot yun lumapit kay Adan sabay palo dito sa likod at ulo. Ma'am, tawag sa akin ni Kuya Bong pero hindi ko sila pinansin at patuloy lang na pinagpapalo si Adan. Bitiwan mo si Erlinda, hayop kagalit na turan ko kay Adan. Panay ang mura niya at binitawan na niya si Erlinda. Ngunit hinagki niya ako ng matalim na tingin. Namumula ang mga mata niya. Nakaramdam naman ako ng takot kaya humigpit ang hawak ko sa walis tambo at handa na yung muling ipalo sa kanya. Punyete kang babae kapakialamera galit na sambit ni Adan at sinugod ako. Ngunit bago pa niya ako mahawakan ay hamarang na si Kuya Bong at Kuya Ipe. Hinawakan na siya ng mga ito. Agad naman akong lumapit kay Erlinda na nakasalampak pa rin sa sahig. Napaawang ang labi ko sa awan nang makita ang hitsura niya. Nakayuko siya at umiiyak habang habol ang hininga. Magulo ang buhok niya at punit-punit ang bestidong suot. May mga galos siya at pasa sa braso. May nakita pa akong mga paso sa mga hita niya. At sa tabi ng hita niya ay may nakita akong 2 gamit na sigarilyo. Indikasyon na tinorture siya ng walang hiyang asawa. Oh my God, Erlinda. Tanging nasambit ko at hinawakan ang balikat niya. Umiiyak siyang tumingin sa akin at parang dinurog ang puso ko nang makita ang mukha niyang namamaga. Halos pumikit ang isa niyang mata sa pamamaga. Maga ang kanyang magkabilaang pisngi. Dumudugo ang ilong at putok ang gilid ng labi. May dugo ding umaagos sa kanyang noo. Niva, nauutol na sambit niya habang umiiyak sabay yakap sa akin. Niyakap ko din siya ng mahigpit at inalo-alo. Humagulal na siya sa dibdib ko. Ligtas ka na, hindi ko nahahayaang masaktan ka pa ni Adan. Sambit ko. Lumapit na rin ang mga bata na umiiyak at niyakap na rin si Erlinda. Pati si Daisy ay lumapit na rin habang umiiyak. Binitawan naman ako ni Erlinda at niyakap ang mga anak niya. Hinayla ko naman si Daisy palapit sa akin at niyakap din habang pinapatahan siya. Naaawa din ako sa kanya dahil nasaksihan niya ang ganitong bagay. Nagsisisigaw si Adan at nagwawala sa hawak ni Kuya Bong at Kuya Ipe. Panay di na ang mura niya sa mga ito at nagbabanta pa. Tumigil kanal masasaktan ka na sa aminiinis ng sabi ni Kuya Bong na napipikon na. Sige, saktan niyo ko ay demanda ko kayo. Nasa pamamahay ko kayo baka nakakalimutan niyo, trespassing kayo. Sigaw pa ni Adan, tumayo naman ako at lumapit sa kanya. Naaamoy ko pa, ang alak sa anim na hininga niya. Ikaw ang may demanda sa pananakit mo kay Erlinda. Demonyo ka, matalim siyang tumingin sa akin at ngumisi. Sino ang magdedemanda? Siya. Hindi niya ako kayang idemanda dahil makukulong ako. At kapag nakulong ako, walang bubuhay sa kanilang mag-iina. Ako lang ang inaasahan nila. Naiintindihan mo, mamamatay sila sa gutom kapag nakulong ako. Hindi yun gagawin ni Erlinda. Gago ka pala. Hindi na ako nakapagpigil at sa inis ko ay sinuntok ko siya sa mukha na ikinahiyaw niya. Ano, ha? Kalalaki mong tao, nananakit ka ng babae. Bakla ka ba, ha?
Pinagsasampal ko pa siya at pinagsasabunutan. Gusto kong iganti si Erlinda. Gusto kong gawin sa kanya ang ginawa niya rito. Hindi naman siya makapalag at panay mura lang dahil hawak siya sa magkabilaang braso ni Kuya Bong at Kuya Ike. Talagang gusto ko siyang bugbugin. Nandito na ang mga tanod. Sabi ng isang kapitbahay. Doon na ako tumigil sa pananakit kay Adan. Ilang sandali pa ay may pumasok ng mga tanod at kinuha na si Adan. Panay pa rin ang mura niya sa amin. Marahas na lang akong nagpakawala ng hininga sabay hawak sa tiyan ko at himas. Muli kong nilapitan si Erlinda na nakatayo na. Nakayakap pa rin sa kanya si Janjan at Mary Ann na mga umiiyak pa rin. Ang bunsong si Jerwin naman ay karga ni Aljan. Lumapit naman sa akin si Daisy at yamakap din. Erlinda, dadalhin kita sa hospital para malpagamot ka. Hindi na, Niva. Ayos lang ako. Tanggi niya habang sumisinghot. Anong ayos ka lang? Hindi ka maayos. Kaya kailangan kang dalhin sa hospital pamimilit ko. Hindi na talaga, Niva, sige na po, mama. Pagamot ka na po sa hospital para gumaling agad mga sugat mo. Sabi ni Aljan na sinegundahan din ni Janjan. Magpagamot ka na po sa hospital, Mama Erlinda. Sabi din ni Daisy. Tumingin sa kanya si Erlinda at napangiti sabay hikbi. Hinimas-himas ko naman ang braso niya. Wala akong perang pampagamot. Ako na ang bahala. Halika na. Yaya ko na sa kanya. Iyong mga anak ko nag-aalang sabi niya. Napabuntong hininga ako. Kahit may nararamdaman siya sa katawan ay inaalala pa rin niya ang mga anak niya. Huwag kang mag-alala. Mag-iiwan ako ng mga tauhan na magbabantay sa kanila. Kailangan mo ng magamot. Sa pamimilit ko kay Erlinda ay pumayag na rin siya. Pinaiwan ko ang 3 bodyguard para magbantay sa mga bata. Kasama naman namin si Kuya Bong at Kuya Ike. Gusto sanang magpaiwan ni Daisy sa mga kapatid niya. Pero hindi ako pumayag. Sinama ko pa rin siya sa akin. Baka kasi biglang bumalik si Adan at may gawin na namang kagaguhan. Sinabi ko na lang kay Daisy na babalikan din namin ang nga kapatid niya. Sa isang malapit na pribadong hospital ko dinala si Erlinda. Agad naman siyang tiningnan ng doktor at ginamo. Sobra ang awa na nararamdaman ko para kay Erlinda. Alam kong hindi ito ang unang beses na sinaktan siya ng walang hiya niyang asawa. Nakita ko na rin siyang may pasa noon sa braso. Pero nag-alibay lang siya. Habang hinihintay na matapos gamutin si Erlinda ay tinawagan ko naman si Marcus. Binalita ko sa kanya ang nangyari. Nag-alala naman siya sa amin ni Daisy. Gusto na niyang umuwi para puntahan kami. Pero pinigilan ko siya at sinabing ayos lang kami at hinuli na ng barangay tanod si Adan. Si Erlinda naman ay pinagamot ko na. Uuwi na lang daw siya ng maaga mamaya. Salamat, Niva. Naging malaking abala pa ako. Hayaan mo. Babayaran ko itong mga ginastos mo sa pagpapagamot sa akin. Ani Erlinda matapos siyang gamutin ng doktor. May gasa siya sa ulo dahil pinukpok siya ng bote doon ni Adan. Niresatahin na rin siya ng mga gamot para sa sugat at mga pasa niya. Inutusan ko naman si Kuya Bong na bilhin na ang lahat ng gamot na yun sa botika. Hinawakan ko ang kamay ni Erlinda. Huwag mo nang alalahanin yun, Erlinda. Hindi kita sinisingil. Kumaibot ang labi niya at muling tumulo ang luha. Alam kong naaawa na rin siya sa sarili niya. Mama Erlinda, huwag na po kayong umiyak. Pag-alo ni Daisy sa tunay niyang ina. Sumangot naman si Erlinda at tumingin kay Daisy sabay ngiti. Salamat, anak. Niyakap ni Daisy si Erlinda. Naantig naman ang puso ko. Pagbalik ni Kuya Bong dala ang mga gamot ay nagpasya na kaming bumalik sa bahay ni Erlinda, sinalubong siya ng yakap ng mga anak niya. Pero isang masamang balita ang nalaman namin mula sa mga kapitbahay nila. Nakatakas daw sa mga tanod si Adan. Bumakas naman ang takot sa mukha ni Erlinda at sa mukha ng mga anak niya. Mama, siguradong babalik si Papa dito. Bubugbugin na naman niya kayo. Nahihintukutang sabi ni Janjan. Nag-alala na rin ako kaya naman muli kong tinawagan si Mars Pop isuhestyon na isama muna sa mansion si Erlinda at ang mga anak nito para sa kaligtasan ng mga ito. Pumayag naman siya. Bago umuwi ng mansion ay nagpunta muna kami sa barangay para ipablotter si Adan. Si Erlinda na mismo ang gustong gawin yun. Gusto ko nga sana ay sa pulis na pero sa barangay lang ang gusto ni Erlinda. Medyo naiinis ako dahil parang takot siyang makulong ang asawa. Pero wala naman akong magagawa. Sus Mariosep,
Salbahan naman pala ang asawa mo, Erlinda. Paano mo napagtitiisan na pakisamahan siya ng maraming taon? Bulalas ni Nanay Feli. Lahat ng tao dito sa mansion ay nagulat pag-uwi namin kasama si Erlinda at mga anak niya. Awang-awa sila sa hitsura ni Erlinda na ginawang punching bag ng hayop na asawa. Napagtiisan ko po dahil sa mga bata. Nakayukong tugon ni Erlinda habang kalong si Jerwin. Alam kong nahihiya siya. Lagi ka bang sinasaktan ng asawa mo, Erlinda? Tanong ni Papa Damian. Hindi agad nakasagot si Erlinda. Opo, lagi pong sinasaktan ni Papa si Mama. Si Aljan ang sumagot kaya napatingin kaming lahat sa kanya. Kapag lasing po si Papa lagi niyang binubugbog si Mama. Dagdag pa ni Janjan. Anong ginagawa ng Papa mo sa Mama mo? Tanong pa ni Nanay Feli. Sinasakal niya po, sinusuntok, sinisipa, pinapaso po ng sigarilyo. Si Janjan muli ang sumagot na ikinasinghap naming lahat. Para naman akong nanghina sa narinig. Nanlumo naman si Nunay Feli. Manang Bising at Ante Val. Si Papa Damian nga ay naparbere pa. Hindi lang ako kay Erlinda naaawa kundi pati na rin sa mga bata dahil nakikita nila ang kahayupang ginagawa ng ama nila sa kanilang ina. Siguradong labis na takot ang nararamdaman nila. Gusto man nilang tulungan ng ina pero hindi nila magawa dahil sa takot sa ama. Hindi naman ba kayo sinasaktan din ng papa nyo? Tanong ni Ante Val. Minsan po, binabatukan kami at sinasampal ni Janjan kapag makulat kami. Nalungkot ako at lalong naawa sa sinabi ni Aljan. Kitang-kita ko ang takot na nakaguhit sa kanilang mga mata. Mababait na bata sila at likas sa kanilang edad ang kakulaitan. Hindi nila deserve na matrato ng ganito. Bigla tuloy akong nakaramdam ng takot para kay Daisy. Mabuti na lang at hindi pa namin siya lubusang binabalik sa kanila. Baka matroma pa siya. Nako, sinasabi ko sa iyo Erlinda, ngayon palang hiwalayan mo na yang asawa mo bago ka patuluyang maging bangkay. Wika ni Manang Bising. Hindi naman sa pangingialam, Erlinda. Pero nag-aalala lang kami sa inyo lalo na dito sa mga anak mo. Baka sa susunod ay mas matindi pa dyan ang mangyari, sa iyo at sa mga bata. Huwag mong ipagsawalang bahala ang nangyari sa iyo. Dagdag pa ni Nanay Feli. Sumangot si Erlinda at tumingin sa amin. Sa totoo lang po. Gustong-gusto ko nang hiwalayan si Adan. 10 taon na akong nagtitiis sa mga pambubugbog niya sa akin. Pero kasi, iniisip ko po ang nga anak ko. Hindi ko sila kayang buhayin mag-isa. Lalo pa at napakaliit pa ni Jerwin. Bakit naman kasi nagpabuntis ka ng nagpabuntis ganon naman pala ang ugali ng asawa mo? Di sana, hindi ka nahihirapan ngayon. Talak ni Antevay na ikinasinghap namin. Kinurot naman siya ni Nanay Feli at sinaway. Bigla tuloy napayuko si Erlinda sa hiya. Aaminin ko pong naging pabaya ako. Hindi rin ako naging mabuting ina sa mga anak ko. Inabot ko ang braso niya at pinisil-pisil ng marahan. Huwag mong sabihin yan, Erlinda. Mabuti kang ina. Tiniis mo ang pananakit sa iyo ni Adan para sa mga anak mo. Pero nahihirapan na rin ako, Niva. Pumiyok ang boses niya. Hindi ko na rin alam ngayon kung ano ang gagawin ko. Kapag bumalik ako sa bahay namin, siguradong babalik din doon si Adan. Hihingi siya ng sorry pero makalipas lang ang ilang linggo uulit na naman siya sa pananakit sa akin. Sawang-sawa na ako, pagod na ako sa pag-intindi at pakikasama sa kanya. Pero ano ang gagawin ko? Kapag tuluyan akong nakipaghiwalay sa kanya. Paano na ang nga anak ko? Hindi ko sila kayang buhayin na mag-isa lang ako. Napakaliit lang ng kinikita ko sa karinderya. Tuluyan ng napahikbi si Erlinda kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. Napabuntong hininga naman ako. Ramdam ko ang bigat na dinadala niya sa dibdib ko. Tumingin ako kanila Nanay Feli. Bakas din sa mga mukha nila ang awa para kay Erlinda. Pati nga si Papa Damian ay napapabuntong hininga at napapailing. Pinagpahinga muna ni Papa Damian si Erlinda at ang mga anak niya sa guest room. Alam naming pagod sila hindi lang physically kundi emotionally. Damn! I can't believe na may ganun palang ugali ang Adan na yon. Buong akala ko ay magaspang lang siyang magsalita. Yun pala pati sa ugali ay magaspang din. Sambit ni Marcus na nakapamewang sa gitna ng library office. Kara-rating lang niya at dumiretso na kami agad dito sa library office para pag-usapan ang tungkol kay Erlinda at sa mga anak niya. Tulog pa si Erlinda sa guest room.
Pero ang mga bata ay kalaro na ni Daisy sa labas. Hinayaan na lang namin para malibang ang mga bata, at makalimot din sa pangit na nangyari sa kanila kanina. 3/11 ako, hindi na nagulat. Tama ang kutob ko noon sa kanya na hindi siya gagawa ng maganda. Kaya nga wala akong tiwala sa kanya. Sabi ko, sa ganyang sitwasyon nilang mag-asawa ay hindi safe na ibalik sa kanila si Daisy. Abay hindi lang si Erlinda ang sinasaktan ng Adan na yun kundi pati ang mga bata. Baka pati si Daisy ay saktan niya kapag binalik natin siya sa kanila. Turan ni Papa Damian, mapapatay ko siya kapag ginawa niya yun kahit siya pa ang tunay na ama ni Daisy. Tiimbagang na wika ni Marcus. Pero tama si Papa, love. Hindi talaga safe na ibalik sa kanila si Daisy, segunda ko pa. Bamantong hininga si Marcus at tumingin sa akin. Kakausapin ko si Erlinda mamaya tungkol dyan, sweetie. At saka isa pa, love. Baka pwedeng tulungan natin si Erlinda para hindi na siya mapilitang bumalik pa kay Adan. Saad ko, sa nakikita ko kasi ay mukhang mapipilitang bumalik si Erlinda kay Adan. Wala siyang choice dahil hindi niya kayang buhayin mag-isa ang mga anak. Kailangan niya ng katuwang. Alright, mag-iisip muna ako kung paano natin siya matutulungan. Ani Marcus. Salamat, Marcus. Sambit ko. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko. And how are you? Hindi ka ba nasaktan? Ang sabi sa akin kanina ni Bong, sinuntok mo daw si Adan at pinagsasampal at sinabunutan. Umusli ang labi ko. Oo, hindi ko na kasi napigilan ang galit ko eh. Kung nakita mo lang ang hitsura kanina ni Erlinda. Lalo na yung mga paso ng sigarilyo sa katawan niya. Magiging pula talaga ang paningin mo. Cool kung hindi nga lang dumating ang mga tanod kanina baka pinukpok ko rin siya ng bote sa ulo. Inis na sabi ko, hanggang ngayon kasi ay nanginginig pa rin ako sa galit kay Adan. Tumawa si Papa Damian, nakakatakot ka palang magalit, iha. Hindi naman po, Papa. Dala lang po ng galit yun. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko kanina. Katwiran ko pa. Pero matiim ang tingin sa akin ni Marcus. Hindi ka pa rin dapat lumapit kay Adan, sweetheart. Buntis ka. Paano kung nakapalag siya at saktan ka? Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Marcus. Mahinahon ang tono ng boses niya pero dama kong hindi niya nagustuhan ang ginawa ko kanina. May mali din naman ako. Paano nga kung nakapalag si Adan at saktan ako? Malalagay sa alanganin ang baby ko. Siguradong hindi ko mapapatawad ang sarili kapag nangyari yun. Sorry love. Aaminin ko mali ang ginawa ko. Hindi ko na uulitin. Nadala lang talaga ako sa bug zone ng damdamin ko. Sabi ko. Bamantong hininga siya at kinabig ako sa balikat sabay halik sa sentido ko. Sobra akong nag-alala sa inyo ni Daisy kanina. Lalo na sa'yo at kay baby. Dapat talaga ay hindi ako pumayag na pumunta kayo ni Daisy doon. Kung hindi kami pumunta, baka malamig na bangkay na ngayon si Erlinda. Katwiran ko pa. Nakabuti din ang pagpunta nyo. Tumingin ako sa kanya, di ba? Pero huwag na huwag mo nang uulitin yun. Napanguso ako. Hindi na talaga, promise. Hindi ba sumakit ang tiyan mo? Aniya at hinaplos ang tiyan ko. Hindi, yung kamay ko lang ang sumakit. Ang tigas kasi ng mukha ni Adan, Ngumisi siya at dinampyan ako ng malambing na halik sa noo at labi. Yamakap naman ako sa kanya. Ngunit natigilan kaming dalawa nang biglang tumikim si Papa. Damian, baka nakakalimutan nyo mga anak. Nandito pa ako. Masyado nyo naman akong iniinggit. Hay nako, dyan na nga kayo. Pupuntahan ko na lang si Feli para magpalamang. Wika ni Papa Damian at pinagulong na ang wheelchair patungo sa pintuan ng library office. Natawa naman kami ni Marcus. Sa sobrang focus namin sa isa't isa, nakalimutan naming may senior palang naiinggit. Puno ng mga pagkain ang mahabang mesa at maganang kumakain ang mga bata. Pati si Daisy ay maganang-magana ding kumakain kasalo ang mga kapatid. Nangingiti na lang kami ni Marcus dahil nakakatuwa silang pagmasdan. Halata kasing sabik sa masarap na pagkain ang mga bata. Ang una nga nilang nilantakan ay fried chicken. Pero kumakain din sila ng ibang ulam gaya ng gulay. Hindi sila mapili. Mga anak, dahan-dahan naman sa pagkain. Nakakahiya. Mahinang saway ni Erlinda sa mga anak habang sinusubuan niya si Jerwin. Ayos lang, Erlinda. Hayaan mo ang mga bata. Maraming pagkain at para sa kanila yan.
Sige lang mga bulilit. Kain lang ng kain para tumaba kayo. Nakangiting wika ni Papa Damian, salamat po, Lolo. Ang sisarap po ng mga pagkain dito sa palasyo nyo. Lalo na po itong fried chicken. Paborito ko po ito saka hotdog, sabi ni Janjan na may butil pa ng kanin sa gilid ng bibig habang may hawak na hita ng manok sa isang kamay. Ako din, Kuya Janjan. Paborito ko rin ang fried chicken at hotdog. Di papatalong sabi ni Daisy na may hawak ding isang hita ng manok. Nako, magkapatid nga kayo. At mukhang parehas din kayong makulit. Natatawang wika ni Papa Damian. Sabay namang bumungisngis ang magkapatid. Si Aljan naman ay tahimik lang na kumakain. O, si Daisy liit marunong palang kumain ng gulay puna ni Papa Damian kay Mary Ann na kumakain ng kangkong. Bumungisngis naman ang paslit na lalong ikinaliit ng kanyang mga mata. Lumabas din ang maliliit niyang mga ngipin. Siya talaga ang pinakakamukha ni Daisy sa kanilang magkakapatid. She looks exactly like Daisy, sweetie. Lalo na nung nasa ganyang edad pa si Daisy. Tura ni Marcus sa akin. Obvious naman, love. Mini-miss siya ni Daisy. Sabi ko naman. Payat lang si Mary Ann pero kung tataba siya ay mas lalo siyang magiging cute. Erlinda, kumain ka rin. Alam kong mabigat pa ang loob mo sa nangyari at wala kang gana. Pero kailangan mong kumain para lumakas ka para sa mga anak mo. Antag ni Papa Damian kay Erlinda. Nahihiyang ngumiti naman si Erlinda. Salamat po, sir. Akin na yang anak mo para makakain ka ng maayos. Sabi ni Nanay Feli at kinuha si Baby Jerwin. Wala namang angal ang paslit na abala sa pagngata ng broccoli. Pasensya na po sa abala. Nahihiyang saad ni Erlinda. Ayos lang Erlinda. Sige na, kumain ka na. Napangiti ako nang kumain na si Erlinda kahit medyo nahihiparan siyang ngumuya dahil sa sugat niya sa gilid ng labi. Pero at least ay kumakain siya. Kailangan niyang magpalakas para sa mga anak niya. I'm sorry to say this, Erlinda. Pero nagdadalawang isip na akong ibalik sa inyo ni Adan si Daisy. Ayokong maranasan niya ang takot na naranasan ng mga kapatid niya sa ama nila. Tura ni Marcus kay Erlinda. Naiintindihan ko po kayo, Sir Marcus. Wala na rin naman po akong balak na bawiin pa sa inyo si Mary Joy, ayoko pong maranasan din niya ang kahirapan namin. Mas mapapabuti po siya sa poder nyo. Ayokong alisan siya ng magandang kinabukasan na tanging kayo lang ay may kakayahang ibigay. Tugon ni Erlinda at tumingin siya sa sinan ni Marcus. Pero Sir Marcus, nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Hindi naman ikaw ang gumamit ng perang yun. Isa pa ay gusto kitang tulungan sa sitwasyon mo ngayon. Ani Marcus at tumingin siya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Tutulungan niyo po ako, sir. Oo, pero kapalit nun ay ayoko nang makipagbalikan ka pa kay Adan. Hindi lang ito para sa iyo kundi para na rin sa mga anak mo. Kailangan mong umusad ng walang pabigat sa buhay mo para sa mga anak mo, Erlinda. Tutulungan kitang makapaghanap buhay. Talaga po, sir. Naiiyak na tanong ni Erlinda. Tila ba hindi siya makapaniwala sa narinig? Oo, ano ba ang natapos mo? High school lang po, sir. Naulila po kasi ako sa mga magulang noong nag-aaral pa. No problem. Pwede kitang ipasok sa kumpanya. Titingnan ko kung anong trabaho ang pwedeng ibigay sa'yo. Nako, ayos lang po sa akin sir kahit tagalinas lang. Titingnan natin. Ngunit biglang naging alanganin ang mukha ni Erlinda. Pero, papaano po ang mga anak ko kapag nagtrabaho na po ako? Maliit pa si Jerwin at naggagatas pa. Wala pong mag-aalaga sa kanila. Saka saan po kami tutuloy? Kung babalik kami sa bahay siguradong nandun din si Adan. Biglang nanlumo ang hitsura niya. Walang problema tungkol sa bagay na yan, Erlinda. Dito muna kayo ng mga bata. Maraming kasambahay na titingin sa mga anak mo habang nagtatrabaho ka. Muling nagkaroon ng pag-asa ang mukha ni Erlinda. Hindi po ba masyadong nakakahiya sa inyo na makisiksik pa kami dito? Aniya at tumingin kay Papa Damian. Ayos lang sa akin, Erlinda. Malaki itong mansion kaya hindi tayo magsisiksikan. Kesa naman umupa ka ng bahay, edi dito na lang muna kayo. May titingin pa sa mga anak mo habang nagtatrabaho ka. Wika ni Papa Damian. Muli na namang naluha si Erlinda at sumangot. Maraming salamat po talaga sa kabaitan nyo sa akin. Binigyan nyo po ako ng panibagong pag-asa.
Sa totoo lang ay akala ko buong buhay na kami ng mga anak ko doon sa squatter. Akala ko ay wala ng pag-asawang makawala pa kami sa kamay ni Adan. Walang-wala na rin po kasi talaga akong malalapitan dahil ulila na rin po ako. Tumabi ako ng upo kay Erlinda at inabutan siya ng tissue. Kinuha naman niya yun at pinunasan ang luha sa mata. Hinaplos-haplos ko ang kanyang likod. Basta tatagan mo ang loob mo at magpalakas ka para sa mga anak mo. Palaguin mo ang sarili mo para sa kanila. Sabi ko. Tumingin siya sa akin. Salamat din sa'yo, Niva. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob. Desidido na akong makipaghiwalay kay Adan. Ayoko nang makisama pa kami ng mga anak ko sa kanya. Kakayanin kong buhayin ang mga anak ko ng mag-isa. Matatag nang sabi niya na bakas na ang determinasyon sa mukha. Tumanggaw-tango naman ako. Natutuwa ako sa desisyon niya. Hindi ka mag-isa, Erlinda. Nandito kami ni Niva para umalalay sa inyo ng mga anak mo sa adpa ni Marcus. Pinag-usapan na namin ang pagtira ni Erlinda at ng mga anak niya dito sa mansion. Walang problema kay Papa Damian dahil payag-aya na dito tumira ang Maglina. May mga kwarto pa namang bakante kaya walang problema sa tutulugan. Tungkol naman sa pagtatrabaho ni Erlinda sa opisina ni Marcus ay magpapagaling muna siya sa mga sugat niya sa katawan lalo na sa mukha. Nagkulay ube na kasi ang isang mata niya, mas mapapanatag din naman ako kung dito muna titira si Erlinda at ang mga anak niya dahil safe sila dito. Hindi sila magugulo ni Adan lalo na hindi sila masasaktan. Maraming tauhan ang maghahadges kay Adan palabas ng mansion. Malaki naman ang pasasalamat ko kay Marcus at kay Papa Damian dahil napakabait nilang mag-ama. Hindi sila mademo sa mga taong nangangailangan. Nako, masyado ka namang masipag, Erlinda. Baka mapagod ka niyan. Ayos lang po ako, manang. Sanay po ako sa mga gawaing bahay. Hindi po ako mabilis mapagod. Sa kahabang tulog pa si Jerwin ay sasamantalhan ko na para makatulong sa mga gawain dito sa mansion. Ay siya, ikaw ang bahala. Hindi pa ako nakakapasok sa kusina ay naririnig ko ang boses ni Manang Bising at Erlinda. Mukhang tumutulong sa mga gawaing kusina si Erlinda. At hindi nga ako nagkamali pagpasok ko ng kusina. Nakita kong naghuhugas ng mga plato si Erlinda. Good morning, ma'am. Bati sa akin ng mga kasambahay. Morning. Nakangiting sabi ko naman sabay himas sa tiyan. Napalingon sa akin si Erlinda at ngumiti. Nginitian ko rin siya. Good morning, Ma'am Niva. Mag-aalmusal na ba kayo? Bati at tanong sa akin ni Manang Bising. Sige po, Manang. Pero ayoko po ng sinangag. May kaning mainit po ba? Oo meron. Nagsaing kami. Ngumiti ako. Kayo po, nag-almusal na? Oo, kanina pa. Tumanggo ako at bumaling kay Erlinda. Kayo ng mga bata, Erlinda. Kumain na kayo. Lumingon sa akin si Erlinda. Oo Niva, kumain na kami ng mga bata. Sumabay na kami kanila Manang. Okay, si Daisy po pala, Manang. Gising na. Ay oo, ma'am. Maagang ang nagising at sumabay na rin kanila Erlinda kumain. Talaga, aba himala, maaga siyang nagising ngayon. Sabi ko at umupo na sa counter. May dahilan na kasi siya para maagang gumising. Excited na makasama ang mga kapatid. Ani Manang Bising. Nasaan na po pala siya? Nasa kwarto namin. Naglalaro sila doon ng mga kapatid niya. Si Erlinda ang sumagot. Tumanggo na lang ako at hinarap na ang almusal ko na hinain ni Manang Bising. Mainit na kanin, pritong itlog, bacon at daing na bangus. Agad na akong samubo dahil nakaramdam na ako ng gutom. Nilapigan din ako ni Manang Bising ng gatas, hindi ko nasabayan si Marcus sa agahan niya kanina dahil maaaga siyang umalis. Ako naman ay tamad pang bumangon. May time kasi minsan na tinatamad akong bumangon agad sa umaga at mas gusto kong nakahiga lang. Gaya ngayon, 8:00 pasado na ako bumangon. Hindi naman talaga ako nagpapatanghali ng bangon. Ngayon lang nabuntis ako dahil iba din minsan ang timpla ng mood at katawan ko. Pero alam ko namang hindi rin maganda na lagi akong tanghali na bumangon sa umaga. Kailangan ko ring maglakad-lakad at magpaaraw sa umaga. Pagkatapos kong kumain ay tumambay pa ako sa kusina para makipagkwentuhan kanila Manang Bising at Erlinda. Medyo namimiss ko na nga si Nanay Feli kahit 2 araw pa lang silang umalis ni Papa Damian.
Natuloy na kasi ang pagpunta nila sa Pangasinan para makilala ni Papa Damian ang ilang kaanak ni Nanay Feli doon. Kawama din nila si Ante Val dahil na-miss na rin niya ang probonsyan. May kasama din silang 2 kasambahay at 3 tauhap. I'm sure na mag-e-enjoy doon si Papa Damian dahil maganda ang lugar ni Nanay Feli. Sariwa pa ang hangin dahil maraming puno doon at malapit lang din sa dagat. Siya nga pala, Niva. Magpapalam sana ako sa'yo. Antag sa akin ni Erlinda habang pinupunasan niya ng malinis na basahan ang kamay. Ano yun, Erlinda? Gusto ko sanang umuwi sa bahay namin para kumuha ng damit namin ng mga bata. Wala na pala silang maisusuot. Ganon ba? Nag-isip ako saglit. Nag-alala ako dahil baka magkita sila ni Adan doon. Tatawagan ko muna si Marcus para alam niya. Nag-aalala kasi ako na baka magkita kayo doon ni Adan tapos saktan ka na naman niya. Ngumiti siya at tumango. Dinampot ko ang cellphone at tinawagan si Marcus. Agad naman siyang sumagot. Sinabi ko sa kanya na gustong umuwi ni Erlinda sa bahay nito para kumuha ng mga damit. Noong una ay nag-aalangan si Marcus, pero pumayag din basta may kasamang bodyguard. Para kung sakaling magkita ito at ang asawang si Adan ay may paprotekta dito. Mama, saan ka po pupunta? Tanong ni Aljan. Uuwi muna ako saglit sa bahay, sama kami, mama, sabi ni Janjan. Hindi na, dito na lang kayo, saglit lang ako doon, kukuha lang ako ng mga damit natin. Baka po nandun si Papa. Nag-aalalang saad ni Aljan.